Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Na nga ba sinasabi natin, nasobrahan ho sa pulburon ito. Kaway, kaway, wala naman hong kumakaway, kaway ng kaway. Sino kasama niya dyan? Si, si Juliano. Yung Dole. Sila Guespa. Tama? Wala akong kumakaway, Grabe, Hindi ko kagaya ni Tatay Digong. Yung mga dalaga na yan, yung mga kababaihan na yan, pagka dumaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, panigurado magtitilian. Pero dito sa isa na to, para hong hindi presidente ang dumarating dito sa mga nanunood sa kanya na to. Nakikita na ho ngayon, siguro nararamdaman nitong si Marcos Jr. Yung popularidad na naranasan niya noong 2022 presidential election, tuluyan na ho ito. Yung tingnan nyo naman, ito kasi ate, itong si nanay, si nanay, tingnan nyo naman, ano bang ginawa niya dyan? Hinila lang ho siya dyan. Hinabi, merong akap payout, merong tupad payout, sama ka sa amin. Yung si ate, kung si Tatay Digong lang yan, naku, yari ka kay Tatay Digs. Malamang sa malamang, nakuha na number. Hindi. Malamang sa malamang, inabot na niya yung number niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaway ng kaway, wala namang kumakaway sa kanya. Sabi siguro nung si ate, kaway na ako, kawawa ka naman, kumakaway, para kang tanga, kaway ka ng kaway, kaway ka ng kaway, wala namang kumakaway sa'yo. Ayun parang di presidente dumarating. Nakita nyo nung panahon ni Tatay Digong, makukumpara ho natin yan, apples to apple, ika nga. No? Yung panahon ni Tatay Digong, presensya pa lang niya, malayo, hindi pa ho siya dumarating sa venue. Talagang yung excitement ng mga tao, talagang ramdam na ramdam mo nung ang namit ho natin yung si Tatay Diggs. Hindi pa ho natin na ilalabas yung mga larawan. Sa takdang panahon, ilalabas ho natin. Siguro bukas maglalabas tayo ng picture natin ni Tatay Digong, no. Sobrang malayo pa lang Nakita ko pa lang doon sa second floor, sabi ko, naku, ito yung idolo ko since 2016. Hindi lang ho ngayon Hindi lang ho ngayon. Since 2016, sabi ko, ito yung iniidolo ko talaga. Sabi ko, nakita kong gano'n, Grabe. Malayo pa lang yung presensya na nararamdaman ko. Meron mo siyang kakaibang aura Right. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Ano yan, yung tingnan nasa likod, yung mga hagag niya, payakap, palakpalakpak para sasabay yung crowd sa kanila. Pero wala pa rin sumasabay, Kawawa naman si Marcos Jr. Mantakan nyo yon, dadating siya, yung mga kasama niya, sila pa yung papalakpak para sa kanya. Yung mga taong dinatnan niya, para walang pakialam, parang di presidente dumating. Yan kaibahan nung panahon ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, lahat gusto magpa-picture. Lahat gusto siya mayakap. Lahat ng mga kababayan gusto makaisa kay Tatay Digong. Gusto makakiss. Pero dito sa mama na to, mismong anak nga niya, beso-beso na lang, pinupunasan pa. Ganon diring-dire. Pati pamilya niya, diring-dire. Walang ginagawa kundi nagpupulburon. Pawis ho niyan. Pawis ho niyan pagka nadampi sa balat nyo, panigurado. Mababang din ho kayo. Eto, rekta ho tayo dito kay Larry G. Si Larry G, trending ka na naman, brad. Ano naman ba pinagkakabalan mo sa buhay mo? Ito.
I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Ang tanong, sino ka ba? Ano ka ba sa buhay ni VP Sara para mag-suggest na mag-resign na lang siya? Si Tatay Digong nga nagpresenta bilang abogado niya, tapos ikaw, isa ka lang ng mga taga-suporta na binigyan ng gawa-gawang posisyon para hindi umiyak sa gilid. Yun ka lang naman, larga doon. Kaya, yung ano na yan, yung mga saloobin mo na ganyan, larga doon, i-ano mo na lang, sarilinin mo na lang, huwag mo na sabihin sa publiko, nakakahiya ho. Yung mga batang makakarinig at makakapanood yan, maawa naman ho kayo, baka masabi nila, wala na talagang utak. Tinakasan na ata talaga ng kabaitan nitong si Larry Gadon. Diba? Gusto niyo ho ba yun? Manggitara na lang kayo. Ayan, dami yung gitara dito. Oh. Kanta na lang ho kayo, kantahan nyo na lang si Lisa Araneta Marcos. Aranahin nyo si Marcos Jr. Kantahan nyo siya, sabihin nyo, huwag siya masyadong mabalisa ngayong mga panahon na to. Dahil sigurado, pagkatapos ng kanyang administrasyon, kayong lahat, lalo na ikaw, Larry Gadon, may kalalagyan kayo, panigurado. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Wala, hindi nyo kami maluloko. Hindi yan ang game plan. Makikipagbalag-bagang kami dyan sa impeachment na yan. Dito natin, hindi naman ho yan na kumbaga talagang hustisya ang pinananawagan ng mga nag-file ng impeachment na yan. Talaga hong politika. Yung para mawasak itong si VP Sara. Yarin lamang winasak nyo na siya. Sa tingin nyo ho ba aatras pa yan? Sa kahit anong laban na ibabato sa kanya dyan sa impeachment na yan. Sa loob ng 6 na taon, binanatan ho ng walang humpay itong si VP. Sa tingin niyo ba pagka nag-resign siya, titigil na yung pambabanat sa kanya? Titigil na yung impeachment na yan, yung confidential fund. Di ho titigil yan. Mas wala ho siyang kapangyarihan na sagutin yung mga birada sa kanya pagka nagbitaw siya. Ito talaga sinarga doon. Minsan di ho natin maintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang mga naiisip, no? Yan ho siguro ang mga nagiging resulta pagka nadidisbar kayo. Di ba? Ngayon pang Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Nakakuha ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Tapos gusto nyo mag-resign siya? Sa kabila ng mga achievement niya na yun, nung 2022 presidential and vice presidential election, walang humpay-hong pagbira ng administrasyon sa kanya. Paano ho makakasigurado itong si VP Sara na kung magbitiw siya, hindi ho niya mararanasan yung mga pambabalagbag sa kanya na yan. Lalo lang hong magtitindi. Lalo lang ho siyang hindi hihintuan hanggang 2028. Kasi tinik ho yan sa lalamunan nila habang nararamdaman nila yung presensya ni VP na anumang oras mula ngayon pagkadating ng kampanya pwedeng mag-file yan ng COC. Hindi ho yan titigilan hanggat hindi ho siya tuluyang nasisiraan. Yan ho kasing issue ng confidential fund. Wala ho yan. Kumbaga sa paputok-supot ho yan. Hindi ho mabebenta yung sambayan ng Pilipino. Kaya komportable ho si VP. Kumbaga confident ho siya na harapin niya itong issue na to. Alam ho niya na mapagtatagumpayan ho niya itong issue na to. Every time ho binubuksan nila yan, ilabas lang ho natin yung kulang-kulang na BICAM report. 150 million kada pumirma dyan sa impeachment na yan. Tapos na ho yung argumento na yan eh. Hindi ho ba kayo nahihiya, kayo mga congressman at senador? Hinahabol yung 125 million. Pero yung ginastos para matanggal si VP Sara, billion-billion na hong ginagasta na pambayad sa mga congressman na bumibira dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi ho ba kayo nahihiya doon? Oh my goodness. Gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Wow. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi. Kung walang boto ang Duterte, bakit hindi, kung walang boto ang Duterte at may boto ang mga bangag, bakit hindi pinapalakpakan, hindi pinagkakaguluhan yung amo mong bangag? Saan man siya magpunta ang bahagi ng ating bansa? Davao del Norte, magpunta ng Iloilo. Bakit
pinipilit yung crowd na pumalakpak pagka dumarating siya. Kung walang boto mga Duterte, partida si Tatay Diggs ha, kahit saan ho siya magpunta. Magpunta ng mall, magpunta dito, magpunta dyan. Nakapila ho ang nagpapapicture sa kanya. Kahit doon pa lang eh. Makikita na ho natin na talagang iba ho ang karisma nitong mga Duterte. No? Talagang mahal ho sila ng sambayan ng Pilipino. At lalo na pagka panahon ng kampanya, nako nagbabalikan ho yung mga, kumbaga, nagawa, accomplishment ni Tatay Digong. Kaya iba ho yan, ika nga. Kung ngayong mga panahon na to, hindi pa election season, dun sa presidente, senatorial tayo ngayon eh. O ngayon pa nga lang senatorial tayo pero ibinabalik yung mga nagawa ng nagdaang administrasyon. At maraming nakukumbinsi sa ating mga kababayan na malaki ho ang kaibahan ng estado ng ating pamumuhay nung panahon ni Tatay Digong kung ikukumpara sa estado ng pamumuhay natin dito kay Marcos. Enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga ng Marcos loyalist, ng Ilocandia. Kung wala yon, wala. Anak ng toko, di pa ba tapos yan? Yung mga kasinungalingan na yan, pinapaulit-ulit ho nitong si Larry Gadon para magtunog totoo. Dinala ng Ilocandia. Bakit nagmamanik luhod itong si Amy Marcos nagpunta ng Davao City para maging VP nitong si Marcos Jr., itong si Vice President Sara Duterte? Gayong mananalo naman pala siya. Ayaw nga tumakbo ni VP eh. Kayo na lang, inyo na yan. Huwag nyo akong isabi dyan. Dito na lang ako sa Davao. Nabudol siya nitong si Amy Marcos. Diba? Tigilan nyo na ho yung pambubudol nyo na yan. Ngayon, binubudol nyo na naman kami. Sinasabi nyo walang boto yung mga Duterte. Asa pa kayo? O bakit siya ini-impeach kung wala siyang boto? Diba? Kasi pagka na-impeach siya, perpetually disqualify siya na humawak ng anumang government post. O bakit siya ini-impeach? Bakit hindi siya ombudsman? Bakit hindi siya sa korte o kasuhan sa Sandigang Bayan o kung saang korte man yan na pwede siyang parusahan, makulong? Di ba? Bakit hindi doon? Bakit impeachment? Wala naman penalty yan. Matatanggal ka lang sa pwesto at perpetually disqualify ka. Yun lang ho. Maliban doon, wala na. Hindi ka makukulong. Di ba? Oh, kung meron man at sigurado tayo walang ninakaw si VP Sara, hindi na papasoli. Diyan sa impeachment na wala ko, matanggal lang ako siya sa pwesto. Yun lang talaga. Pero pagka sa ombudsman, sa Sandigang Bayan, merong penalty yan. Kung ano man yung damage na nagawa nitong si VP Sara, kailangan isaoli yan, di ba? Kaso hindi ho nila dinala doon ang issue kasi hindi tatayo sa korte. Pero sa impeachment, dahil pwedeng bayaran yung mga senator judges o senator judge dyan sa impeachment trial, doon tayo. Yung boto, konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba. Hindi no choice. Nakita ng mga Ilocano, nakita ng mga taga-Norte, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita nila yung Exhibit A, Davao City. Di ba? Yun lang naman ho yan eh. Yun ang nakita nila. Nakita nila na kayang mag-deliver nitong Duterte na ito na nagsasalita na kaya niyang maghatid ng pagbabago sa buong bansa. Yun ang nakita nila. Yung pagpapalibing, ano ba naman yan? Libing-libing na yan. Ano ang pakialam namin kay Marcos Jr.? Kahit itapon diyan kay Marcos Jr., kahit itapon pa yan sa West Philippine Sea, wala kang pakialam dyan. No? Kahit nga kaya ngayon yan, kainin ng mga aso buto niya, wala kang pakialam eh. Walang pakialam mo sa ng Pilipino dyan sa mga Marcos na yan, sa totoo lang ha. Pasensya na ho yung mga Wala na ho kaming pakialam, nawalan ho kami ng respeto, nawalan ho ng amor ang sambay ng Pilipino dyan sa pamilya na yan. Yun lang ho. Wala na ho. Kayo naman, tinandem nyo nung nagdaang eleksyon.
Binudol nyo sa bayan ng Pilipino. Lahat ng pinangako nyo, wala man kayong tinupad, di isa. 3 taon na kayo sa serbisyo. 20 pesos na bigas. Okay, kahit hindi na 30 pesos na bigas, hindi pa rin magawa. 25 pesos na bigas, hindi magawa. 6 na milyong pa bahay, wala. Nasaan na? Continuity sa mga naumpisahan ni Digong, nasaan na? Kaya kahit kainin ng mga aso, yung mga kung ano man ang pwedeng kainin na aso, mga aso diyan ng mga Marcos na yan, wala akong pakialam. Sa totoo lang, kahit magurgur yung mga yan, wala kang pakialam. Hindi ho manghihinayang ang sambayan ng Pilipino dito sa mga leader na kagaya ni Marcos Jr. Masakit masabihin, hindi ho kami nang hihinayang na mawala yung mga yan. Dahil wala ho kaming nakitang tunay na pagbabago dito sa bansa na to noong sila ang umupo. Kayo ho, kung mga kababayan natin dito sa PH Update, mag-comment ho kayo dyan sa baba. At kung di pa ho kayo nakasubscribe, ano pa ho ba namang hinihintay nyo? Tuloy! Na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number 1 na may malayong agwat sa percentage ay number 1 ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara. Napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha. Napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan, mga congressman, nagkukwento Wow! Napakaraming kaibigan ng mga congressman. Okay, bigay na natin kay Larga doon yan. Baka umiyak pa yan eh. Huwag na natin basagan yung kanyang argumento. Okay, noong 2022, nagpa-survey na kayo. Mananalo na siya. Nagpa-survey na, mga congressman. Sino ang kanilang presidential preference? At lumabas na ang pangalan itong si Bangag. Okay. Okay, bigay na natin sa kanya yan. Okay, walang problema. Panalo na kung panalo. Ngayon, para doon sa mga nagsasabing panalo talaga siya nung mga panahon na yon. Ano bang pinapangako niya noon? Continuity. 20 pesos na bigas, 6 na pilyong pabahay. Independent foreign policy. Mga nakita ho yun ng ating mga kababayan nung panahon ni Tatay Digong. Paano siyang hindi mananalo? Yun ang ibinibida mo. Yun ang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Okay, panalo ka na. Ngayon tayo mag-usap-usap. Ngayon natin pag-usapan, ang mga pinangako na yan ni Bangag. Meron ho ba siyang natupad? Para doon sa mga kababayan nating nagsasabi noon na iboboto nila yung Bangag na yan at nanalo nga, tanongin ho natin sila ulit ngayon, yung mga bumoto sa kanya. Yung sinasabi mong nag-conduct ng survey yung bawat congressman sa iba't ibang mga distrito. Tanongin ho natin sila ngayon kung anong masasabi nila sa pamumuno ng ibinoto nila. Isa lang ho ako dito sa PH Update, pero yung mga magko-comment dito sa video na to, sila ho magpapatunay na yaang mga sinasabi na yan, itong si Larry Gadon, medyo meron ho tayong problema. Dispalinghado ika. Sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na budol nga nangyari, Gadon. Budol nga. tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why. Kalma lang. Nervyoso ka naman, di pa naman tatakbo eh. Kalma ka lang, ikaw naman, oo. Huwag masyadong nervyoso, di pa tatakbo yung ali. Oo, masyadong mainit ang tumbong mo. Kalmahan nyo lang, masyado kayo nervyoso. Kung tatakbo, tatakbo. Ganun lang naman yun. Kung tatakbo, di makikita nyo tatakbo. Pero ngayon, pag-usapan mo muna natin yung impeachment. Nandiyan na yan. Ano gagawin natin? Ilalatag ni BP Sara yung kanyang mga ebidensya na wala siyang dinispalkong pera ng sambayan ng Pilipino. Tayo inaniniwala ng 10,000% na walang ginawang mali itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ho yan pinalaki ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para magnakaw kagaya ng isa dyan. At
tinraining ho siya nung senior kung paano magnakaw. Kaya ngayon, napakahusay ho niyang magnakaw. Si Tatay Digong, tinrain ho niya itong si BP para tapusin yung mga kriminal, para mapaayos ang ating bansa. Yun ang training na ibinigay ni Tatay Digong kay BP. Pero yung senior, tinrain ho niya itong junior para paano magnakaw, paano magtago ng pera, paano gumawa ng gimmick sa pamahalaan, paano magmaharlikapan, paano magbenta ng ginto. Diba? Yarin lamang na hindi makita yung Talyano Gold, kinuha yung ginto ng bayan, yun ang binenta niya. Ganun kawalang ya. I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto in Anong ibig mo sabihin yan? Porket sinabi mo yan, yun ang mangyayari. Utot mo. enough to put her in Malacanang as president. Walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi Sakit mo naman magsalita, gay. O yung mga pati gay beauty contest, sinasali mo dito. Kung sali mo, yung mga kaasosasyon. wala naman talaga silang tao, wala silang Uy, tayo, pinag-uusapan tayo lang. Ba't pati yung mga kaasosasyon pinagsali? Huwag mo sali dito. Baka mag-aano Porta. yan. Uy, tapos na ho yung pag-meltdown nitong itong si Larry Gadon. Ang masasabi lang ho natin dito kay Mang Larry, mula ngayon, umpisahan nyo ang inyong umaga sa pananalangin at pagpapasalamat na meron kayong pwesto na gawa-gawa para hindi kayo umiyak. Pero pakialaman yung mga magiging desisyon ng ating napakaganda at napakahusay na Vice President. Nakaturo na siya sa'yo, Gadon, no? Tinuturo ka na nitong si Ate Sara. Tinuturo ka na ni Ate Sara, kaya umayos-ayos ka. Lahat kayo may kalalagyan. Pagka itong si BP na anhaup, malaking problema yan. Maghahalo ang balat sa lahat. Lahat magkakamekos-mekos yan sigurado. Eto, dito tayo kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson. Pakinggan natin to. Game! Yung papatay ng 15 lamok? Kung yan ay lamok, Eto, game! aba, hindi rin pala biro yung pahay. Ay, teka, bago natin pasadahan yan, rektahin mo muna natin itong pinaka-letes. Letes! Biro ni Express Duterte na umano'y gugurgurin ng senador, pwedeng imbestigahan ng NBI. Imbestigahan lang, imbestiga. Di ba? Wala mong pay na pag-iimbestiga. Imbestigahan nyo lahat ng pwedeng imbestigahan. Wala naman hong problema dyan. Kayo naman, oo. Hindi naman ho kami magdaramdam kung i-imbestigahan nyo yung mga dapat imbestigahan. DOJ, NBI, lahat ng ahensya ng pamahalaan, imbestigahan nyo si Tatay Digong. Kunin nyo yung yung video niya, sampahan nyo siya ng kaso. Di ba? Ganun lang. Pero kailangan i-publicize yan. Kasi para matakpan yung tunay na issue na nararanasan ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Gutom, kawalan ng trabaho, illegal na droga, paglaganap ng krimen sa ating bansa. Sinong pantapal dyan? Duterte. Yan talaga ang kanilang game plan dito. Palakihin lahat ng lalabas sa bibig ni VP at ditong si Tatay Digong. Yun lang. Pustahan tayo hanggang sa Biyernes. Yan ang pag-uusapan natin. Yang gurgur statement na yun ni Tatay Digong. Di ba? Yan lang ang pag-uusapan natin. Mula ngayon hanggang sa Biyernes. Kaso hindi pwede. Bukas pala medyo mainit ang bakbakan. Meron hong gagawing hearing ang TRICOM. Magkakalat na naman itong si Boy Google. Tingin ko ngayong mga panahon na to, si Boy Google talagang walang humpay sa kaka-Google yan. Ayag mong yan, ha? Alin, yung papatay ng 15 lamok? Kung yan ay lamok, talagang yan ay hindi talaga, ibig sabihin seryoso yan, Nelson. Sa bagay, kasi may dengue. Oo, seryoso yan. Pero, ang mainit pang iso ngayon, hindi po lamok Ano? ang pinapapatay. Meron pa? Bukod sa lamok na piso kada isa, Oo. may papatayin pa.
Meron. May ano din, may kapalit yan. Pagka napatay. Oo. Ito yung pagpapatay na ako, nangingiti ako, Nelson eh. Bakit naman? Natatawa ko. Papatay na nga, tumatawa ka pa. Hindi ba, ano yan, grave threats yan? Oo Pag nga, sinabi parang mo. adding insult to injury ano yan. Pagka tinawanan mo, di ba? Oo nga. Eh, ba't ba tayo natatawa sa bagay na ito? Oo nga, sino ba yan? Oh, At ito. anong pagpatay ang gagawin? Iparinig nga natin, direct. Sino ba yung nagsabi na magpapatay daw ng 15 senador? Senador, papatay? Oo, 15 senador. Lamok ang lamok. Wala naman sinabing gano'n. Banat! Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Ligaw, syempre. Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon. Pero Walang problema yan. Nako, tayo dito sa nakikita natin, hindi magbabago ang Pilipinas habang yung ano-ano tayo, pabola-bola tayo na para kami sa bayan, para kami sa pagbabago, para kami sa ganito. Hindi! Gurgurin ang dapat gurgurin. At ang ating mga kandidato, magpapanukala sila ng parusang bitay sa mga mapapatunayang kurakot na government official, di ba? Bababaan ng threshold sa plunder, hindi ho 50 million. Gagawin hong 100 pesos. bakante. Meron nung lumabas na balita dito. Ano to? Tulfo Brothers sinampahan ng disqualification case sa COMELEC dahil sa issue ng citizenship. Naku. Malaking balita to, mga kababayan. Teka lang, baka masabihan naman tayong PH Update, puro ka namang marites eh. Latagan mo kami ng ebidensya. Na totoo yan sinasabi mo na yan. Ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ayan. Ito ho, mga kababayan. No? Ayan ho, Tulfo Brothers. Yan na ho, mga kababayan. Disqualification case sa COMELEC. Eric Sylvester is waving. Waving goodbye. Shout out kay Ma'am Cathy. Shout out kay Ma'am Cathy Binal pala ko. Pambira, oo. Ay, nako, ano kayang magiging implication nito, no? Ano kayang magiging mangyayari sa kandidatura nitong mga nitong mga tulpo na to. Ngayon, magkakaalaman tayo, COMELEC. Wala kaming pakialam kahit number 1 pa yan. Number 1 pa yan sa mga survey. We don't care. Okay? At panigurado, para doon sa mga nagsasabi na buboto nila yung si Tulfo, yung mga Tulfo na yan, paulit-ulit lang ho yung mga yan. Sigurado, itong petition na to, kompleto ho ito sa kung tawagin, mga supporting documents. Saan galing? Hindi naman ho manggagaling yan sa tingin natin. Sa tingin lang natin, hindi ho manggagaling yan sa US Embassy. Sa tingin ho natin, sa tingin nun natin, manggagaling yan sa Estados Unidos. Yari ho sila dyan. Pag nagkataon, talagang, gusto nyo ba? Anong gusto nyo? Yung mga kandidato na kung saan, meron ho talaga silang nilalatag na napakagandang plano para mapigilan ang korupsyon sa ating bansa? O yung mga nagkukunwa, mga litanya ni Kong Dante, mga nagkukunwa, na Pilipino, hindi naman pala. Naku, malaking balita to, Tulfo Brothers. Ben Tulfo, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo. Disqualify pa ata pala kayo yan Kong Erwin Teshiba Tulfo, Kong Joycelyn Puwa, Tulfo Kong Ralph, Wendell Tulfo, Wanda Tulfo, Teo, Ben Tulfo. Lahat sila nandito, Brad. Mga Brad, lahat sila nandito. Pagka ito, linatagan tayo ng ebidensya dito, tapos hindi yan inaksyon ng COMELEC. Ako, may favoritism yung COMELEC. Ayawan na ho talaga, parang nagkakalokohan. Sorry. Ganyan ho talaga laban sa politika. Kung di kayo mga Pilipino, huwag kayo tumakbo. Ganun lang naman. Game. Pambira yung sumigapa. Makapatay na ito ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. So nakakainis kasi yung
Hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Ay, yan ang statement ni Tatay Digong. Yan, Nelson. Nakita mo Yan. naman yung mga tao. Yeah, malupit po yung dalawa na yan. Si Nelson at itong si Sir. Malupit yan. Nagbabanta na ng pagpatay tsaka pagpapasabog. Ba't naman kasi yung audience nagtatawanan pa? Paano ba naman hindi tatawa, Jen? Ibig sabihin yung audience na iintindihan nila na biro yan. At sigurado tayo, malamang, hindi siya. Malamang yung si Sir Jen at itong si Sir Nelson, alam ho nila na biro yan. Ganito lang yan. Nakatawa ka rin ba? Simple lang yan, simple. Ganun ba? Oo, sige nga. Kasi sa diskurso, sa pagsasalita, ito naman dapat alam nyo na ha? Oo. Lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso. Bay, dapat naman. Kasi kapag maliligaw ka, kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw, hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Ganon. Kasi, alimbawa, Jen, si Babalu. Si Babalo, akala ko yan. Nakita ko si Babalu. Bayaw! Bayaw! Akala ko yan. May sinabi sa'yo. Ibibili kita ng bahay, kotse. Ano pa gusto mo? Lupa. Ibibili kita mamaya, bukas. Ano sasabi? Aasahan mo ba yon? Si Babalu nagsabi, di ba? Ganun ba? Ibig sabihin, meron siyang komedyante yun eh. Karakter na talaga yun. Pagka yan ang mga nagsalita, huwag mong seseryosohin. Ang lagi ko natutuwa kay Babalu, bayaw! Sasaksakin kita sa leeg, bayaw! Gusto mo sipahin kita sa galagala? Dapat gano'n. Ganun ba? Dapat kabisado mo na yung tao. Hindi ka ba dapat seryosohin yun? Mantakin mo 15 senador, seryoso yun, Nelson! Sino ba yung nagsasalita? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon siyang naging presidente ng Pilipinas? 6. Ilang speech ang ginawa niya nang walang joke at puro seryoso? Wala. Sa 100% na sinabi niya, ilan ang joke? 99%. Hindi mo ba? 99.9 parang bakterya. Patay ang bakterya. At tapos seryosohin mo, di ba? At kaya yung mga audience na nandun, nagtatawanan eh. Palakpakan pa eh. Kasi alam na nila na yun naman hindi totoo, di ba? Teka, Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Walang dilit iba, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Mapaniwalain talaga ang Pangulo. Siguro may nabulong sa kanya dati na ganun? mahal na presidente. Pagka tayo nanalo, kaya na. Grabe, no, yung mga anchor, ganito. Ganito na lang tratuhin nito si Marcos Jr. Mapapaniwalain. Alam ko ko. Meron hong problema dito sa presidente natin na to. Alam niyo kung sino dapat ma-impeach? Si Marcos Jr. at hindi ho itong si VP. Natin gawin 20 pesos ang kilo ng bigas. Ganun ba? Kasi sasabihin ko. Campaign promises natin yan. Mga mahal na kababayan, pag ako'y naging presidente, gagawin natin 20 pesos ang kilo ng bigas. Eh di tumagal na. Hindi pa natin kaya. Ay, ba't Pambira. Malakas mga sir to si Sir Nelson. Yun talaga. Literal, yun talaga. kasi natin sineryoso nito? Ano nga sabi ng Pangulo? Ito daw, mga kababayan. Tingnan natin ang reaksyon ng Pangulong Bongbong. Pangulong Bongbong, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng dating Pangulong Digong? Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, isbagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun.
Ayan, nagtaka pa pala eh. Seryoso. Wala namang pumalakpak na sa mga tao kaharap ng Pangulong Bongbong kasi alam nila seryoso ang Pangulo eh. Wala nagtawanan. Ano? Oo. So, ibig sabihin dito, seryoso ang Pangulo. Seryoso ang... Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Na ang akala na dyan sa joke ay totoo. Oho. Ewan ko lang. Ha? Kapag ka ikaw ba ay may kausap na nagbibiro, dapat mo bang seryoso? Ang katunayan, Nelson, meron pa naniwala. Ang katunayan, Mga walang sense of humor yung mga tao na yan dyan. Walang sense of humor. Ibig sabihin, nagjojo ka na, dapat tatawa ka, di ba? oo. Hindi mo siseryosohin. Pagka nag-joke ako, hindi mo na-gets, either mababa ang IQ mo, o talagang ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Sabi nga nila, hihilingin namin. Magaling. Totoo yan. Totoo yan. Pagka ikaw ay nag-joke, hindi nakuha ng ngayong kausap, malaking pinagdadaanan niyang problema, lumilipad ang utak, o di naman ho kaya, yung sa tingin natin, ang pinakamalapit doon, mababa ang IQ. No, hindi ganun kabagal pumikap. Na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang ang 15 nakaupong senador para mabigyang puwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Sino nagsabi niyan? Ang seryosong congressman ng Lanao del Sur, Sia Alonto Adjong. Baka ang NBI dyan ay magtawa. Pagka inakyat nila yan, nag-file Si sila ng... Director Jimmy Santiago, kabidyante rin yan. Ayun nga, baka pagdating doon, tawanan lang yung reklamo. Baka sumakit ang tiyan sa katata. Paano namin imbestigahan ng isang joke, di ba? Di, alam ko, meron ng reaction ata si ano May reaction na? May reaction eh. Ba? Nakuha ba natin yun, Direk? Meron ba? Ano ang reaksyon? Nakuha ba natin yun? Reaksyon ng NBI. Ito kaya, yan mo daw muna. Kaya si Alonto, adjong muna tayo. Ayan nga. Sabi niya, in a democracy, words have power. Especially when they come from someone who has held the highest office in the land. Kaya nga, dating Pangulo yan, If certain statements warrant legal scrutiny, it is imperative that all similar declarations be assessed fairly and consistently. Honorable Zia Alonto, Lanao del Sur. Yan ang pinakamalungkot na tao sa mundo dyan. Ganon? Yung hindi ka makadetect ng joke. Di ba? Kasi kapag, halimbawa, parang ganito yan, sa isang magkakabarkada, nag-uusap-usap kayo. May nagsalita na, papatayin na lang ako para makapunta tayo dyan sa tawanan. Ikaw, ay, hindi, bawal yun. I-report ito sa polis. Baka alis na ako, ayoko na makapagbarkada sa'yo. Hindi ako madami-dami dyan. Halimbawa, ikaw, nanood ka lang doon, ikaw hindi ka kasama sa grupo dyan. At nakita mo yung isang tao na yon, anong iisipin mo tungkol sa tao na yon, di ba? Siguro ito na yung pinaka... Ganun ba? Malungkot na tao sa buong mundo. No? Alam mo ba, si Congressman J. Kung naman ng Zambales, ano sabi? Sabi ni... Tumawad din siya ba? Anong ginagawa? Puro alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari niyang sampahan ng reklamo si Duterte. Talaga naman. Tulad rin ng... Hindi yan, baka naman nagbibiro yan. Tatawanan lang natin yan. Tulad rin ng ginawa ng NBI Seryoso ba yan? kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Sabi niya, pareho sila mag-ama. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay VP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jen. No? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa, no? At saka sa buong maghapon siguro hindi tumatawa itong mga taong ito. Mga seryoso yung mga yan. Kung seryoso dyan, dalhin sa ICU. Di ba? Seryoso. Serious condition Ganun yan ba? Hindi ba, Jen? Meron ba? Meron ba? Sabi naman ni Congressman Jude Asidre, Ako po, ang dami palang mga... Anong tawag doon sa mga hindi tumatawa? Mga killjoy? Killjoy. Baka sabi, pinagbabantayan mo ang mayor ng Quezon City. Papatay mo si Mayor Joy Belmonte. Killjoy. Papatayin ko yung TV pag... Sabi niya, Ano sabi? krimen ito.
Krimen ito sa ilalim ng batas. Nakita nyo na? Sige nga, ipakulong nyo ang dating Pangulo. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno may tuturing na inciting to sedition o grave threats. Ayan ang sinasabi natin. At may kaakibat na parusa. Hindi pwedeng baliwalain ito. Kasi magdadala ito ng tunay na banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo para magpakilos ng pulis at ng militar para tugunan ang banta kahit pa sinasabi nilang biro lang ito. Oh, nakita mo na? Para ayoko na magkomento na napapagod lang ako dyan eh. Hindi ba? Oh. Hindi, yung mga kababayan natin na matatalino, di ba? Oh. Kilala niyo ang dating Pangulong Duterte. Ganyan talaga magsalita yan. Hindi ba? Hindi, sabi nila, tapusin na yung mga ganyang style. Kasuhan na yan. Ewan ko kung anong jurisprudence sa makukuha nyo. Oh, sabi naman ni Kong Pami Zamora ng Taguig. Oh. Seryoso rin yan? Seryoso rin ito. Ang mga Duterte niya, sa pagpapakita nila na tila normal lang ang pagsusulong daw po ng karahasan sa mga pampublikong diskurso. Hindi niya katanggap-tanggap na ang dating Pangulo ay nagbibiro tungkol sa pagpatay. Walang niya nagbibiro. Dapat anyang mapagilan ang mga kasalukuyan at dating pinuno ng bansa sa pagpapalabas ng tila bahagi ng pulisiya ng pamahalaan ng pagpatay. Naku po. Ginagawa niyo anyang biro yung mga pagpatay-patay na yan eh. Sino may sabi niyan? Si Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Dagdagan pa natin ang malulungkot na tao sa mundo, Jen. Eto Ganun ba? pa. Alam mo ba, si CID Chief Brigadier General Nicolas Torre, sabi niya ito rin. inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats and lawful utterances at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. Nakita mo. Kanik, anyari. General Victor, sir. Alam ko may magandang reaction si sayang. Pakihanap mo nga natin. Yung reaction ng NBI. Ayun, Si Director Santiago. Anong sagot ng Nakita niyo, NBI? mayroong magandang sinabi eh. Baka may magkamali lang ako eh. Si IDG, No. Chief, nag-recommend na mag-file ng reklamo sa NBI. Kasi nga talaga, hindi talaga biro. Basta pagpatay eh, seryoso yan. Ngayon kung labok ang ipinapapatay, gaya sa Mandaluyong, yun kaya talagang yun. Pero si Kapitan seryoso doon ha. Hindi nagbibiro yun. Hindi nagbibiro si Hindi Kapitan. lang, seryoso pa nga niya yun eh. Dagdagan ko pa. Meron pa. Si Kong Pulong, kilala mo? Sino Si Kong yan? Pulong. Pulong Galit din si Kong Pulong. Baste? Pulong. Paulo. Paulo Oo. Balesteros? Yun sa Itbulaga? Hindi. Sabi niya, tahasang nagtatangka si Pangulong Digong na nag-udyok na naman ang kaguluhan dahil sa napakalito man nung tsansa makapasok sa Senado ang kanyang mga kaalyado. Nako, ganun daw niya talaga ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang anak. Ito si Paulo Mahilig sa pananakot. Ayan Kung Pulong.